Nagkasunog sa tatlong warehouse ng mga pabrika sa Giginto, Bulacan. Ayon sa mga residente, pag-aalas 5 ng hapon kanina nang biglang may magliyab sa isang warehouse sa barangay Chaong. Mabilis na gumapang ang apoy sa dalawa pang katabing warehouse at umakyat sa ikatlong alarma ang sunog. Dalawa sa mga warehouse ay pagawaan ng produktong plastic, habang pagawaan naman ng diaper ang isa. Wala namang kumpirmadong nasaktan sa sunog. Kontrolado na ang sunog pasado alas 10 ng gabi. Nahagip ng pickup truck ang gilid ng tricycle na yan sa Pili, Camarines Sur. Nawala ng kontrol ang tricycle at sumalpok sa kasalubong na van. Patay ang tricycle driver. Humihingi ng hustisya ang kanyang pamilya. Hinahanap pa ang driver ng nakabanggang pickup. Isa na namang insidente ng panghaharas ng China. Pinagtulungang i-water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa gitna yan ng misyon para maghatid ng supply sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. May report si Rafi Tima. Malayo pa sa Bajo de Masinloc, sumalubong na agad ang tatlong barko ng China Coast Guard. Sa di kalayuan, ang isang barko ng Chinese Navy. Sa isang punto, napahiwalay ang kasabay naming BRP Dato Bangkao ng BIFAR sa sinasakyan naming BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard matapos humarang ang isang malaking barko ng China. Patuloy yung aming takbo pero dikit na dikit itong Coast Guard ship ng China. Napakadelikado ng ganitong maneuver. Dahil anumang pagkakamali, pwede kami magbanggaan. Yung BIFAR ship, hinarang kanina. Kaya nag-maneuver itong sinasakyan naming Coast Guard ship para makaiwas. 8 barko ng China ang sarit-saritang humaharang sa amin hanggang sa makalusot ang Coast Guard ship. Nakapag-maneuver yung aming kapitan para malusutan itong nakasunod sa aming Coast Guard ship ng China. Inaharangan kami para makapasok sa Bajo de Masinloc. 2 Chinese militia boats ang nagtangkang humarang pero madali itong nalusutan ng BRP Bagakay. Ilang sandali pa, narating na namin ang mismong bukana ng Bahura. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na winwater cannon yung Coast Guard ng Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Bajo de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Bajo de Masinloc. Noong unay tila warning shot pa lang ang pagbuga ng tubig ng China Coast Guard Ship 3105 sa aming sinasakyan na sinabayan din ng pagbuga ng water cannon ng CCG 5303. Maya-maya pa, pinatamaan na ang aming sinasakyang barko. Dahil nagpapalipad pa ako ng aking drone, hindi ako agad nakapasok ng barko para magkubli. Tinamaan kami. Ang mismong bridge ng barko ang tanging humarang sa akin at sa malakas na buga ng water cannon. Pinaliguan na ako ng water cannon ng China Coast Guard. Pasok na muna ako. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, ramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. Stop your water cannon. You are posing danger to our vessel. This is against the international and Philippine national laws. Over. Nasira ang kaliwang railing ng BRP Bagakay, kabilang na ang LED panel na nakakabit dito. Ang canopy sa likuran ng barko, nagkayo-piupi rin at hindi na raw mapapakinabangan. Pero hindi pa pala tapos ang China Coast Guard sa pagbuga ng kanilang water cannon. Sir, binugahan na nila, sir. Sir, binugahan na kami nila dito, sir, sa may entrance natin, sir. Pasok. Dahil sa pag-water cannon ng China Coast Guard, hindi na natuloy ang resupply mission ng BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Pero tiyak daw, babalik ang mga barko ng Pilipinas para tulungan ang mga Pinoy na nagpupumilit pa rin mabuhay at makapangisda sa lugar na dekada na nilang pinagkukunan ng kabuhayan. Mula dito sa West Philippine Sea, Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang ginawa ng China at tinawag itong iligal at irresponsable. Kwestiyon din ito ang sensibilidad ng China sa panawagang magkaroon ng dialogo at mapayapang hakbang para i-de-escalate ang tensyon sa West Philippine Sea. Sabi naman ng Foreign Ministry ng China, nangihimasok ang Pilipinas sa Huangyan Island na tawag nila sa Bajo de Masinloc. Ayon kay dating Supreme Court Justice Antonio Carpio,
Nagiging mas mataas ang tensyon ngayon sa West Philippine Sea. Ang Amerika naman nangako ng suporta sa Pilipinas bilang kaalyado nito sa pagtataguyod ng freedom of navigation at international law. Nasawi ang isang lalaki matapos tamaan ng motorized bangka sa Lawaan, Antique. Tumama sa lalaki ang LSC ng bangka nang dumaan ito sa nilalanguyan ng biktima. Nangyari yan habang nakikipagpaligsahan ng biktima sa paghabol ng bibe. Nagtamo ng mga sugat sa leeg at iba pang bahagi ng katawan ng biktima na kanyang ikinamatay. Hawak na ng mga pulis ang nagmamaneho ng motorized bangka. Inirekomenda na ng DepEd kay Pangulong Bongbong Marcos na tapusin na sa March 2025 ang susunod na school year. Sa gitna yan ng mga panawagang ibalik na sa dati ang school calendar dahil sa mainit na panahon. Sa bagong plano, kukulangin ng 15 araw ang pasok ng mga estudyante. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng DepEd na pwede itong punan ng Saturday classes. Bawas presyo sa LPG patutupad ng ilang kumpanya bukas. 1 peso and 15 centavos kada kilo ng LPG ang rollback. Pagulan ng yelo o hailstorm naranasan sa Baguio City, kasunod na malakas sa ulan. South Cotabato, isinailalim sa state of calamity dahil sa tindi ng pinsala ng El Nino. Kasunod ng naranasang El Nino, La Nina, posible namang maranasan sa third quarter ng taon. Mas maraming pagulan ang inaasahan. Mga di pa nag-consolidate na jeepney, ituturing ng kolorum simula bukas pero hindi muna ulihin. Pero padadalhan muna sila ng notice para magpaliwanag. Mga hakbang para maparaming electric vehicles pinamamadali na ni Pangulong Marcos. Karamihan sa mga gustong paramihin ang mga pampublikong sasakyan na e-vehicle. Manila International Airport Authority nagpaliwanag kaugnay sa sirang escalator sa NAIA na nais pa imbestigahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sabi ng MIAA, nagkaaberya sa pagkumpuni nito dahil sa problema sa availability ng piyesa at delivery. Ivan Merino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa pag-inom ng maraming tubig at madalas na pagligo, may kanya-kanyang diskarte ang ilan para maibsan ang nararamdamang init. Gaya na lang ng pagpapagupit at pagpili sa kulay ng damit. May report si Katrina Son. Sa salon na ito sa Quezon City, may waiting time para lang makapagpagupit. Si Ryan Maykila magpapagupit para maging presko ang pakiramdam. Mainit po kasi ngayon yung irritable po ako pag hindi maayos yung itsura ko pa. Si Irish Magdato, pinaputulan na hanggang bewang ang buhok nitong nakaraang linggo. Pero muling magpapagupit. Daig ko pa po lalaki kong pagpawisan. Si Floricel Largo naman, nagtatali ng buhok. Hindi na. Kaya magpapagupit na lang siya. Ngayong mainit ang panahon, muli raw nauuso ang may iksing gupit sa babae maging sa kalalakihan. The shorter, the better raw ang labanan. At mula sa makapal at mahabang buhok, heto ang instant hair transformation ni Ryan. Irish at Floricel Largo. Mas fresh-looking at mas maaliwalas na raw ang kanilang pakiramdam. Bobcat talagang pinakauso ngayon, saka yung butterfly cut. Naka-observe kami ng mataas na increase ng customers. Mas gusto nila yung mga may ikli. Para naman sa mga katulad ko na mahaba ang buhok ngunit walang lakas ng loob na magpagupit ng maiksi, may hairstyle din daw na para sa inyo. Pwede nyo raw ipa-layered ang inyong buhok o kaya naman ipatrim ito nang sa gayon ay presko pa rin ang inyong pakiramdam. But to beat the heat, maging ang sinusuot na damit dapat daw pagtuunan ng pansin. Ayon sa isang stylist, magsuot ng di masyadong makakapal at light-colored clothes. Pwede rin mag-mix and match o kaya free-flowing na damit na pwedeng patungan ng blazer o jacket. Ito yung mga colors na pwede nating gamitin. Example, color blue, yung green, at saka kung hindi natin maiiwasan na mag-color black,
Pwede naman tayong mag-navy or yung mga dark colors na hindi masyado nag-absorb ng init sa katawan. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.